Mga paraan upang ating matakasan ang kahirapan. Tapusin po ninyo ang bidyong ito upang malaman ninyo ang mga paraang aking ginawa upang aking matakasan ang kahirapan ng buhay. Ako po si Liway. Ako ngayon po ay nakabase sa Yuba City, California at isang aspiring entrepreneurs. Sisimulan ko po ang aking video sa pagkukwento ng aking buhay kung paano ko natakasan ang kahirapan. Sa aking pong murang edad, batak po ako sa trabaho. Nung araw po, gawa ng ang pamilya namin ay mahirap lamang, nararanasan ko po ang sumuksok sa ilalim ng puno ng mga kawayan upang kumuha ng mga labong na gagayatin at ititinda ng aking nanay sa palengke. So, sa murang edad ko po, naranasan ko rin ang magpagpag ng palay pagkatapos ng klase o pag-uwi ng hapon o Sabado at Linggo. So, sa murang edad ko po, aking kinapupuutan na kami ay mahirap lamang. Kaya ako po ay nangarap na umunlad at takasan ang kahirapan. Sa aking pagiging bata, naranasan ko po ang napakaraming pagsubok. Maraming hirap. Kasi nga, minsan, nung elementary po kami, kailangan naming lakarin 2 kilometro papunta at pauwi sa aming bahay. Kasi sa barangay po namin at doon sa kabilang barangay ay kailangan naming maglakad para pumasok at umuwi sa paaralan. So, ang hirap ng buhay. Kaya talagang inilagay ko po sa aking puso na kailangan kong magtapos ng pag-aaral upang sa ganon maiba ang aking karanasan sa aking mga magulang. At yung pong aking pagsusumikap na yon ay nagbunga kung saan na ako ngayon. Bibigyan ko po kayo ng mga paraan o tips kung bakit ako nandito sa lugar na aking kinalagyan ngayon. Ang number 1 po ay bawal ang tamad. Nung ako po ay nag-aaral, talagang bata pa lang ako, masipag na ako. Hindi na po ako kinakailangang utusan ng aking mga magulang upang gawin yung mga bagay-bagay na pagtulong sa kanila sa loob ng bahay namin. Kapag ang magulang namin ay pumunta na sa bukid, pagdating po nila, meron ng sinaing, meron na rin silang ulam
At nakaigib at nakalinis na rin po ako ng bahay kasi nga ako po yung panganay na babae sa aming magkakapatid. Pangalawa po ang ginawa ko ay yung diskarte. Dapat po meron kang tamang diskarte sa buhay. Huwag kang manatili sa kung saan ka na lamang. Halimbawa po, nung nag-aaral ako, nagtitinda ako ng kung ano-ano para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Sa umaga, ako ay nagtrabaho po ako sa Avon. So, sa umaga, magbubukas ako ng store. Then, pag nandun na po yung boss ko, pupunta na ako sa school. Mag-aaral na ako. Tapos, sa tanghali, babalik ako sa store. Then, ako na rin po ang magsasara nung shop. Then, pagka sara ko po ng shop, babalik na naman po ako sa school hanggang sa abutin na ako, matapos ko yung subject ko. So, yun po, doon po umikot yung aking college life. Hanggang sa, nagtrabaho din po ako sa restaurant. Sa restaurant po, sa Sierra Hotel and Restaurant. So, ang naging trabaho ko po dyan, naging cashier at desk clerk po ako sa hotel. So, nagtatrabaho ako ng alas 3 hanggang alas 12 ng gabi. Tapos sa umaga po, nag-aaral naman ako from 8 to 2. So, yun po yung naging routine ng buhay ko. Hanggang sa makilala ko sa trabaho, ang isa na kilala ko po sa trabaho ang isang accountant. So, nang nagtatrabaho po ako sa restaurant, nagtrabaho din po ako sa isang accountant. Hanggang sa pagtatrabaho ko sa accountant, nakakilala rin po ako ng negosyante na kung saan ay ako ang gumagawa ng kanyang income statement. Pupunta lang ako sa negosyo niya twice a month. Then kukuhanin ko lang yung mga resibo, tapos igagawa ko na siya ng income statement. Pag nagawa ko yung income statement, babayaran na niya ako. So, yun po yung mga diskarte kong ginawa. Meron pa po akong magtinda ako ng Tupperware. Meron akong magtinda ako ng educational plan. So, lahat po nun ay ginawa ko nung ako pa lamang ay nag-aaral ng koleyo. So, iniwasan ko pong maging tamad at nagkaroon ako ng tamang diskarte sa buhay. Ang isang tip po na aking ibabahagi sa inyo ay huwag gumastos ng labis sa kita o sa sahod. Kailangan po sa ating sasahurin o sa kita natin, parte lamang yon, parte lang sa ating kita o sahod ang dapat nating gastusin. Huwag po tayong gagastos ng labis-labis upang sa ganon makapagsubi tayo para sa kinabukasan. So, yun po yung mga naging batayan ko kung paano ako umunlad at paano po ako nakapag-ipon na ginamit ko sa aking negosyo. Dito naman po sa Amerika, ang ginawa ko pong diskarte dito ay kinip ko
ng maayos yung aking credit score. So, ang una pong ginawa ko ay 2010 po nung ako ay napunta dito sa Amerika. So, noong nagpunta po ako dito, wala akong alam sa pagmamaneho. Pinaunlad ko po ang aking sarili, nag-aral akong mag-drive, kasi dito po sa Amerika, kailangan marunong kang mag-drive or else kawawa ka po. Hindi ka makakapagtrabaho at talagang iintayin mo muna yung ibang tao na mag-drive sa'yo bago ka makapunta sa trabaho. Pangalawa pong ginawa ko dito, diskarte, ay pumunta po ako ng bank, nag-open ako ng account. Sinabi ko po sa kanila, gusto kong magkaroon ng credit card. So, sinuggest po nila sa akin, kailangan mag-deposit ako ng 300 at yung 300 din na yon ang iyong uutangin para ma-establish mo yung credibility na tinatawag. So, ang ginawa ko po, ginamit ko yung pera doon sa credit card na yon. Pagkagamit ko po ng credit card, babayaran ko siya kaagad. So, sequence po yon. Gastos, bayad, hanggang dumating po ng almost 2 months, binigyan po nila ako ng credit card na galing na sa bangko nila. So, magmula po noon, aking inalagaan yung credit score ko. Hindi ko po hinayaan na hindi ko mabayaran yung aking utang na lumipas yung buwan. So, nag-maintain po ako ng magandang record sa bangko. Ngayon po, ay nakakautang na ako ng aking ginagamit sa negosyo o nagamit sa negosyo nang dahil sa pag-aalaga ko sa aking credit score. So, dito naman po, pinaunlad ko ang aking pansariling yung aking sarili sa pamamagitan ng pag-aaral. So, sabi ko nga po doon sa una kong naging video, ang una kong trabaho dito ay caregiver. So, nanguha po ako ng 35 hours sa unang taon ko sa pagiging caregiver. 35 hours uli sa second year. At nung after po ng 2 taon sa pagiging DSP2, nagpurso po ako na kumuha ng administrator. So, taong 2015 po, naipasa ko na yung administrator ko. At doon po sa pag-aaral ko na yon, pinaunlad ko yung sarili ko. Na magkaroon ng administrative knowledge para makapag-manage ng care home. So, kung titingnan ko po at ikukumpara yung aking sahod nung ako ay regular na caregiver at ngayong ako ay isang administrator na, malaking bagay po ang pag-aaral kasi hindi ka naman po nila babayaran ng maganda at hindi ka rin nila pagkakatiwalaan kung wala kang knowledge o hindi ka mahusay dun sa bagay na hinihingi ng posisyon. So, ganun ko po pinaunlad ang aking sarili. Hindi ako naging tamad, hindi ako naging pabaya sa pagiging madiskarte, at hindi rin po ako naging malabis sa paggastos ng parte ng aking sahod. So,
hindi ko man po masasabi na naging maunlad ang aking negosyo sa ngayon. Pero nagwi-wish po ako, balang araw, kung hindi man po yun ang swerte ko, magkakaroon pa rin pa po ako ng ibang negosyo. So, kung kayo po mga kaibigan ay takot na sa tinatawag na kahirapan, ang kailangan lang po natin ay huwag maging tamad. Kailangan po tayong may diskarte at huwag po tayong magastos. At dadating po ang araw, lahat ng inyong pinangarap ay inyo rin pong makakamit. Kung kayo po ay galit sa pagiging mahirap, pagkakataon na po natin na labanan at iwaksi gamit ang tamang diskarte, ang pagiging masipag at ang pagiging masinop. Samahan po ninyo ako mga kaibigan at sama-sama natin pagtagumpayan na iwaksi at talikuran ang kahirapan. Huwag po kayong bibitiw mga kaibigan sa pananalangin sa Diyos, sapagkat ang tanging Diyos lang po ang tutulong sa atin. Kung ano po yung ating minimithi, ipagkakaloob po niya sa tamang panahon at sa tamang paraan. Meron po akong sana po sa munting na-share ko, meron po kayong natutunan. Kung sino man po ang may mga negosyo na gustong magka-avail ng maliit na puhunan, meron po akong lending na located sa Eugenio Street, San Jose City. Pumunta lang po kayo doon, may mga mag-aasikaso po sa inyo. Kung qualified po kayo, ay makaka-avail po kayo ng maliit na puhunan. So, dyan na lang lamang po mga kaibigan, sa mga nagnanais pong mag-avail, punta lang po kayo doon. At kung kayo po ay makakapasa sa kanilang screening, ay bibigyan po nila kayo ng loan. So hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Sana po meron kayong natutunan sa akin at sama-sama po natin sa maliit na puhunan po na ma-loan ninyo sa aking lending. Sama-sama po tayong mangarap na takasan ang kahirapan. Diyan na lamang po mga kaibigan. Hanggang sa muli. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, please share and follow po para sa susunod na video tayo ay magsama-sama. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.